So welcome back to my YouTube channel mga katropa. So ngayon meron lang akong share sa inyo kung baka ma-encounter nyo kahit anong unit pwedeng mangyari mga katropa. So hindi masyadong obvious yung issue, pero yung nagiging problema niya mga katropa, si battery. Yan, kung papasin si battery, kung di ako nagkakamali, 3 beses na yata pinalitan. Every 3 months nadidrain si battery mga katropa, nadidrain every 3 months. The Mechanic TV. Who made this? The Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar, manapat The manood Mechanic ka. TV. So hindi kasi ako yung humawak ng unit mga katropa. Hindi rin ako yung nagpunta kung saan ayaw mag-start yung unit. So every 3 months, 3 beses na daw yata napalitan ng battery. So nung nakaraan, mga Thursday, pinalitan natin ng battery. Then Friday dumating. So in-standby ko, chinek ko yung battery voltage pagka-off ng makina. So nasa 12.60. So the next day, chinek ko, Saturday, nasa 12.59. So hindi siya bumaba, 1 point lang naman. So ngayon, inilipat ko siya rito sa pwesto na ito mga katropa. Yan, inilipat ko siya sa pwesto na yan. Tayo naman ngayon yung magda-diagnose kung ano yung issue. So i-share ko sa inyo kung ano yung na-findings ko at kung ano yung dapat nating papalitan. So itong unit na to kasi is pasok pa sa warranty mga katropa. So yun nga, chinek natin. So meron akong video na kung paano ko chinek yung charging system to battery. Bago lang yan mga katropa, kapapalit lang. Yung battery na yan, kapapalit lang yan. So meron akong video, isasama ko rito kung paano ko siya na-diagnose. So diniagnose natin siya ng with tsaka without load. Yung with load is yung naka headlight on, headlight high yun, tsaka AC on. Tapos yung without load, yung naka off lahat, headlight off, aircon off. Chinek natin yung charging system. So guys, sinabi ko meron akong video na ipapakita sa inyo at saka yung ginawa ko, kung anong ginawa ko mga katropa, para magkaroon kayo ng idea at makikita nyo yung reading ng before natin gawin yung posibleng panggalingan mga katropa. Kasi nga 3 beses na sila, 1 year 3 times magpalit ng battery, every 3 months yata yun. So nung Friday dumating, doon pala ako na-inform na, tsaka ko lang tinutukan kung bakit, tinanong ko yung kung sino yung nag-service, pumunta rin sa kung bakit ilang beses, kung ano naging issue. Pag check down ng battery, almost 1.0 volt na lang yung natitira mga katropa, naka-parking yung unit. So nagagamit niya naman ng every 3 months, tapos na di-drain na yung battery. So yun nga, ilalagay ko rito yung video para makita nyo mga katropa. So headlight on, AC on, charging system 13.17, 13.18, headlight off, AC off, 13.18, 13.19, without load. So now I borrow one alternator and other unit. This is the alternator, original stock in this unit. Now the reading is 14.55 without load. So check with load. So now I check with load, headlight, AC on. Now check the charging system, 14 point something. Ini ang baro bitol. So yun, nakita nyo yung video kung ano yung na-findings natin, kung ano yung issue mga katropa. Diba? Nakita nyo sa una nating video, before ko nakapako sa 13 point something lang yata yun. 13.18, 17, 19, 21, mga ganun yung charging system. kahit na naka-on si headlight, kahit na naka-off si headlight, ganun pa rin.
yung kanyang charging system. Hindi ko na pinakita yung pagpapalit ng alternator, pero nagpalit ako ng alternator dun sa pangalawang video na with load tsaka without load. Nakita nyo naman pumalo ng 14 point something. Sa mga Mazda CX-5 Sky Active engine, kahit anong Mazda basta Sky Active, dapat mataas yung ano yan. Dapat hindi pumapako sa 13 plus lang yan, dapat 14 plus yung charging ng alternator para walang problema sa supply ng electricity natin mga katropa pagdating sa mga Sky Active. Pag bumaba ng 13 at nakapako lang din kahit anong unit, kahit na nakapako yung charging, ibig sabihin may problema na yung alternator nun mga katropa. Kaya posibleng alternator, ayan, kagaya nito, yung issue nito, every 3 months nadidrain yung battery. Every 3 months talagang bumibigay na si battery. Kasi bumibigay kasi nga hindi kompleto yung binibigay ng hindi kompleto yung binibigay ng alternator na charging sa kanya. So si alternator nakapako lang sa ganung charging. So yun lang naman yung ko rito. So yung ginawa ko, nakita nyo naman sa video, yung dalawang huling video na short video, umayos yung naging 14. So yung recommendation, papalit tayo ng alternator. Ayan, walang alternator yan mga katropa, tinanggal ko, nandun sa loob. So iniintay natin yung bagong alternator. So na-claim natin sa warranty, kasi nga warranty mababa pa yung, medyo mababa pa yung walis, nasa basta pasok pa sa warranty, wala pa siyang 4 years yata, 3 years ganun mga yan mga katropa, yung unit na yan. So yun, sana nakakuha kayo ng idea mga katropa pagdating sa charging system. Basic lang naman mga katropa, kasi nung una hindi naman hindi ako yung unang nag-check, sila kasi nga out of service, kumbaga pinupuntahan dun, palit ng battery, tapos gagamitin, naging okay yung hindi lang natin yung siguro sa labas ginawa nung isa nating tropa, hindi niya lang mapokus kasi nga nandun yung unit. Kung dinala rito yung unit, baka mabilis natin ma-trace yung issue niya mga katropa. So yun lang mga katropa, paki-like and subscribe na lang sa ating YouTube channel. Paki-panood din yung mga ibang video natin, baka makakuha kayo ng idea. Mga basic lang naman mga katropa yung maraming salamat, malaking tulong yung pag-like ng ating video.